Life can end abruptly, and sometimes life can end just like that. Life can be threatened. So what is important really in life? Sa bawat araw na ipinapahiram sa atin ng Panginoon, sa bawat sandali, ay marapat lamang na ating suriin ano ba talaga ang halaga ng buhay. At nang sa ganon ay mapagtuunan natin ang pansin ang tunay na mga mahalaga at hindi tayo mabulag o malibang ng mga hindi naman mahalaga. At dahil dyan sa usapin na yan ay muli natin na sasangguniin ang karunungan ni Solomon, tao na binigyan ng Panginoon ng napakataas na uri ng karunungan. What is really meaningful in life? Pamagat ng ating pag-aaral, lalong-lalo na sa mga kabanata at sa mga salita na nasa Ecclesiastes o mga aral, mga katuruan ni Solomon. Ama, salamat po sapagkat kayo Diyos na dakila na nagbibigay sa amin ng buhay, nagpapahiram sa amin ng lakas at ng panahon. Kinikilala namin ang buhay ay isang handog mula sa iyo na dapat naming mahalin, pahalagahan, at dapat bigyan ng kahulugan. Turuan niyo po kami kung anong tunay na kahulugan ng buhay at nang sa ganon ay hindi kami magsayang ng panahon sa mga walang halaga. We like to learn from the wisdom you have given to Solomon and partake of the knowledge that he had so that we may know the better things in life. Lead us, Father. Forgive us our sins. Cleanse us, O God, from all our iniquities. Make us whole. Enable us to see you. Empower us to understand you. Lead us to obey you. We commit this time to you, Father. May you be our speaker. Protect us from all evil men and evil spirits. Protect us from all work that may hinder your blessings to us. And we thank you for every blessing, every protection, every care and provision that you give us. Habang kami ay nasa presensya ng iyong makapangyarihang persona o Diyos, nawa pagpalain mo rin ang mga mahal namin sa buhay na hindi namin kasama ngayon. Kayo po ang aming maging kaaliwan, lakas, at kayo ang aming maging liwanag. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin, Ama. What is really meaningful in life? At tayo po yung magbabasa ng Ecclesiastes at napakahalaga na isipin ang mga bagay-bagay. Ecclesiastes chapter 2 verses 1 to 3. The words of the teacher, son of David, king in Jerusalem. Meaningless, meaningless, says the teacher, utterly meaningless. Everything is meaningless. What does man gain from all his labor at which he toils under the sun? So this first chapter of Ecclesiastes and first few words give us an insight into the thesis, the theme that Solomon wanted to discuss in his whole book, comprised of 12 chapters. Napakarami daw mga bagay ang walang kabuluhan at hindi naman napapansin ng mga taong ito'y walang kabuluhan. People usually labor for big things. Pinagpapagura natin, livelihood, our causes and wars and battles, projects, making a name, discovery, tasks, missions, malalaking mga bagay. And yet people also labor for small things. Sometimes rearranging furniture, arranging a cabinet, na matapos kang mapagod, maghapon ang ka-arrange, ganun din naman ang ending. Napagod ka lang, setting a table, etc. And people really exert a lot of effort doing such things, but not always getting what they want. From such labors, people seek to gain success or profit, satisfaction especially, or pleasure. Kaya ang tao ay naghihirap, nagtsatsaga sapagkat may hinahabol siya at may hinahanap na bagay. Itutuloy po natin Ecclesiastes 1, this is chapter 1, we're reading verses 4 to 11. Generations come and generations go, but the earth remains forever. The sun rises and the sun sets and hurries back to where it rises. The wind blows to the south and turns to the north. Round and round it goes, ever returning on its course. All streams flow into the sea, yet the sea is never full. To the place the streams come, from there they return again. All things are wearisome, more than one can say. The eye never has enough of seeing, nor the ear its fill of hearing.
What has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Is there anything of which what can say, look, this is something new. It was here already, long ago. It was here before our time. There is no remembrance of men of old, and even those who are yet to come will not be remembered by those who follow. So ito po ang obserbasyon ni Solomon. Dating at dating ang mga saling lahi, sikat ang araw, lulubog, ikot ng ikot ang hangin, north and south, daloy ng daloy ang ilog, hindi naman napupuno ang dagat, bumabalik din sa pinagmulan niya yung tubig, ikot ng ikot, sabi niya ang lahat ng bagay ay nakakapagod. Pero ang tao naman ay hindi kontento, hindi siya nasisiyahan sa kanyang mga nakikita, kulang pa. Hindi pa sapat ang mga naririnig niya, kulang pa rin. At kahit anong gawin ng tao, paulit-ulit lang ang lahat ng bagay. Sabi niya gano'n, wala naman talagang nababago. Wala namang bago. Kahit pa sabihin mong bago ito, hindi rin, dati na yan. Ngayon mo lang nalamang nandyan, kaya nagmumukha tuloy bago. Wala naman daw mga nakakaalala sa mga taong mga nabuhay noong araw. At kahit yung mga ipapanganak pa, ay wala rin makakaalala sa kanila pagdating ng panahon. So the teacher states that these are meaningless because the earth remains the same. Para ba yung mga pyramids of Egypt, ang tagal ginawa yan, kutakot-takot na proyekto, ayun, disyerto na uli. Yung mga napakagandang mga building na ginawa sa South and Central America, ngayon kinain na uli ng gubat. Minsan kahit anong mga projects, minsan may madidiscover ka, remains of an ancient civilization na dati mga cities, mga urban centers, na wala na, nalimutan na, puro na lamang wilderness. Bumabalik din sa dati. At ano pa? Sabi niya, toil is tiring. Nakakapagod lang ang trabaho. Ang ending, ganun din. People are never satisfied. And nothing is really new. Even new discoveries and inventions are still based on old truths and old basics. May nare-rearrange lang, kaya parang may na-invento, pero lahat ng prinsipyo noon, physical, chemical, electrical, nandun na nung palang nilikha ang mundo. So wala naman talagang bago. At sabi niya, kayo nagpapagod na maging sikat, magkaroon ng pangalan, maging dakila. Even achievers won't really be remembered. Gano'ng karami sa atin, halimbawa, nakakatanda pa kay Rogelio de la Rosa. Natatandaan pa ba natin, halimbawa, kahit very recently, Charito Solis, konti na lang nakakatanda noon. Samantalang napakatagal nila mga sikat. Sino nakakatanda kay Mona Sulaiman? Dating napakabilis tumakbo ng mga mid-60s. Natatandaan pa ba natin si Pancho Villa, na isang dating champion ng boxing? Eh, kahit ka maging dakila, nalilimutan ka rin. So, pag pinag-isip-isip natin ito, ano ang meaningless? Toil is meaningless when it aims to change the earth. Because it will not. Ang daigdig rin ang mangingibabaw pagdating ng panahon. Kahit ang mga itinatayong syudad ay ginugupo ng panahon, nabubulok, natatabunan uli ng dagat o ng kagubatan. Toil is meaningless when it aims to defy time, to defy the seasons and life cycles. Kasi hindi ka magwawagi kahit ano pang gawin mo. Kaya tinitingnan nyo po yung mga ilog na pinipilit na pigilin ng tao, nilalagyan ng mga dam. Sandali lang yun. Dumadating ang mga bagyo, dumadating ang mga kalamidad na biglang nagigiba uli yung mga dam na yun at yung mga ilog uli ang nasusunod kung saan nila gusto magpunta at kung anong gusto nilang gawin sa buhay nila. Sabi, baliwala na pilitin mong labanan ang kalikasan, labanan ang nandyan at nakatakda. Toil is meaningless when it aims for completion or satisfaction because man will never be satisfied. Kung tayo nagpapagod dahil sa mo, ito ang magbibigay sa akin ng kasiyahan, sayang lang ang pagod mo dahil hindi ka rin masisiyahan. Sabi, the eye never has enough of seeing, nor the ear its fill of hearing. And toil is meaningless when it aims for immortality. Gusto mong maalala ka habang panahon? Di rin yan mangyayari. Konting-konti lang ang naaalala. Baka nga sa buong Pilipinas, yung naaalala nating mga mahigit 100 taon na ang buhay nila, konting-konti lang. Si Jose Rizal, si Andres Bonifacio. Pero ang konti pa rin ang alam natin tungkol sa kanila. Gano'ng karami ang maaalala.
So sabi, kung nagpapagod ka para ka lang maging sumikat, ay walang mangyayari pa. Sayang lang yung pagod mo, huwag ka na magpagod. Kasi makakalimutan ka rin. Maaalala ka lang sandali. Mga artista nga ngayon, hindi ba kilala mo lang isang linggo o 2 linggo dahil sa susunod na linggo may iba na namang artista. So, you're as good as your last performance. Hindi naman sa mga masama na magpasikat o pasikatin mo ang sarili mo, maging hanap buhay mo yan. Pero kung hinahanap mo talaga yung matagal na pagiging sikat, matagal na satisfaction, ay mabibigo ka lang. Sinasabi ni Solomon, it is meaningless. Kahit nga yung pagkabusog, kumain ka ng pagkarami-rami sa eat all you can, talagang mang sulitin mo ang lahat, pati tapon ng mga bote kainin mo. Bukas, gutom ka na naman eh. Kahit anong gawin mo sa yung kuko, ayos ka ng ayos, 2-3 araw lang, tungkab-tungkab na uli yan, tabi-tabingin na naman yung daliri mo. Diba? Tingnan niyo ang inyong sarili, kahit gaano kayo kaayos, subukan nyo lang mga 3 araw na walang kuryente. Mukha ka na naman bagong baba sa puno. High maintenance sa mga bagay na sabi ko, ang hinahanap ninyo, yan ako walang mangyayari. Yung gusto mo yung bata, laging malinis, dudumi yan. Yung bahay mo, kahit anong gawin mo, ayos, gugulot-gugulo yan. Sabi, huwag mong patayin ang sarili mo sa mga bagay na di naman talaga nagtatagal at walang katuturan. So mga kapatid, tayo po ang dapat mag-isip kung anong application nito sa ating buhay. Ano mga pinaggagawa natin na ginagawa natin para tayo maging bida, maging sikat, maging malakas, maging ganito? Hindi rin yun na magiging ending nun. Mabubura rin yun. Anong ginagawa natin para tayo masyahan? Pagod na pagod tayo para masyahan. Pero nasisiyahan ba talaga ang tao? Honey, mag-abroad ka naman kahit 2-3 taon lang para makabayad tayo ng utang. O nag-abroad. Nung nakabayad na ng utang, uy, meron palang ano dito, mahuhulugang lote. O di, mga 5 taon ka na lang dyan, magkakalote na tayo. So syempre, pagkatapos ng lote, tatayuan mo ng bahay. At dahil yung loteng nabili, kasing layo ng bundok, tralala, kailangan mo ngayon ng kotse. So mga 3 taon pa, magkakakotse na tayo. Hindi na makakauwi yan nag-abroad. Hindi na, hanggang hindi bangkay. No? Tapos kahit gano'ng katagal yan nag-abroad, pag uwi, mga 2-3 taon lang, wala na uli. Ubos na naman ang alahas ni Mrs. Wala na naman ang mga kung ano-ano. Liba na lang talaga mahusay. So wala rin ang ending niya. Naghihiwalay pa yung mag-asawa. Tumatanda lang na magkalayo. Lumalaki lang mga bata na hindi nakakasama ang mga magulang. Ang point is, if you have to go abroad to really survive, you must set limits. Dahil hindi ka na masasatisfy kahit kailan. Pag sinabi natin, uy, nakasave na ako ng ganito kalaki, pero wow, pagka 2 taon pa, ganito pa yung masasave natin. Talagang hindi ka na makakawi. So don't do anything and don't work too hard to be satisfied. Because at the end of the day, you will never be satisfied anyway. Kung gusto makipagtalo kayo kay Solomon, the wisest man that ever walked the face of the earth. Sabi niya, no, there is no satisfaction in life. Kaya mga tao, hindi ako satisfied. Welcome to the club. Akala mo ba may taong satisfied? Lagit-lagi may kulang. Subukan nyo kumain sa restaurant, kahit ang ganda-ganda ng in-order nyo, pagtingin nyo sa mesa ng iba, mukhang mas masarap ang in-order nila. Laging mukhang mas masarap yung pagkain sa kabilang mesa. No? Laging ganon. The sun shines brighter on the other side. So dapat tinitiyak natin, hindi natin yan ang hinahabol kasi yun ang hangin na hinahabol, hindi mo inaabutan kahit kailan. And Solomon also used his power, as we can read in Ecclesiastes 1:12-15. I, the teacher, was king over Israel in Jerusalem. I devoted myself to study and to explore by wisdom all that is done under heaven. What a heavy burden God has laid on men. I have seen all the things that are done under the sun. All of them are meaningless, a chasing after the wind. What is twisted cannot be straightened. What is lacking cannot be counted. So here, using his power, and Solomon used his power very wisely by studying life. Dahil hari, may oras, may pera, pwedeng umupa ng mga tutor, ng mga consultant, mag-research, at malaya siyang gawin ang gagawin niya. Yan ang marunong na tao. Ginamit ang karunungan para mag-aral. Ginamit ang kapangyarihan para mag-aral. Kasi kung meron kayong kapangyarihan, halimbawa, anong gagawin niyo mga kapatid? Kung meron kayong mga tig 50 million pesos, you don't have to work. What will you do? Will you still study? Yun ang ginawa ni Solomon. Nasa kanya na ang lahat, ginamit niya yung lahat-lahat ng yon para saliksikin ang kahulugan ng buhay.
to study the dynamics and intricacies of life. And the teacher concluded, after much study, that God has laid a heavy burden on men and that all things done in life are meaningless. Sabi niya, napakabigat ng ipinataw na pasan ng Diyos sa tao. And why meaningless? Partly, as already we have stated, meaningless yung paghahanap ng satisfaction. Hindi nangyayari yon. Yung paghahanap ng immortality, ng fame, hindi yun talaga mangyayari at hindi mangyayari ng matagal. And meaningless because no great change can be accomplished anyway. Sabi nga sa Bible, can a leopard change its spots? Yan na yan. Papagurin mo lang ang sarili mong piliting baguhin ng mga bagay, samantalang pwede mo nalang enjoyin. What is twisted cannot be straightened. What is lacking cannot be counted. And why is life a heavy burden from God? Probably because God made His Spirit, which is great, reside in flesh, which is weak. Kaya napakabigat ng kalagayan ng tao, sapagkat ang kanyang pagkalupa ay humihilas sa kanya pababa sa lupa, at ang Espiritong ibinigay sa kanya Diyos ay humihilas sa kanya pataas. Lagi siyang may pagdadalawang loob, lagi siyang may pagtatalo ng isip, at bihirang-bihira na totally pinaniniwalaan niya ang ginagawa niya. May ginagawa siyang mali pero hindi siya naniniwala doon, pero nag-enjoy siyang gawin yon. Meron siyang gustong tama, hindi niya magawa, at iba ang nagagawa niya. Laging nahahati ang loob, because man will aspire for great things, but his earthly nature will limit him. So marahil ay sinasabi rin ni Solomon, kung gusto niyo maging talagang great, mabibigo lang kayo. Why don't you just be good? Napakaraming tao isinasangla ang kaluluwa sa impyerno, maging sikat lang, maging dakila, maging malaking tao, maging mayaman, maging makapangyarihan. And at the end of the day, nalulungkot din naman yung nasa palasyo. Nalulungkot din yung maraming pera. Nalulungkot din yung maraming pagkain. Sabi niya, huwag niyong pag-aksaya ng panahon yan. Papunta pa lang kayo, pauwi na ako. Meron pa bang yayaman kaysa sa akin? Sabi ni Solomon, mas magiging marunong kaysa sa akin, mas magiging makapangyarihan kaysa sa akin. Ako na lahat yan. So makinig na lang kayo sa akin. Papunta pa lang kayo, pauwi na ako. Walang kwenta ang mga pinagsisikapan nyo. Ecclesiastes 1:16-18. I thought to myself, look, I have grown and increased in wisdom more than anyone who has ruled over Jerusalem before me. I have experienced much of wisdom and knowledge. Then I applied myself to the understanding of wisdom and also of madness and folly. But I learned that this too is a chasing after the wind. For with much wisdom comes much sorrow. The more knowledge, the more grief. Sabi niya, o sige, nagpakarunong-runong na ako. At alam niyo, na-discover ko, ang habang rumurunong ang tao, lalo lang siyang lumulungkot. Sapagkat napakarami mong nalalaman na nakakalungkot naman talaga. So Solomon could credibly make conclusions about life because he has reached the farthest in terms of knowledge. Also in terms of applying knowledge and wisdom more than his predecessors. At sa pamamagitan ng paghahanap ng kahulugan ng buhay, sinikap din niyang unawain ang kahangalan, ang mga kaululan ng buhay. Sabi niya, I also tried madness and folly. So, hindi mo masasabing, one track mind ka lang naman, isa lang ang naranasan mo. Sabi niya, sinuri ko rin ang lahat ng bagay na yan. Bagamat hindi naman ako iniwan ng aking katinoan, pero sinuri ko ang lahat ng uri rin ng mga kahangalan. At sasabihin ko sa inyo, pareho rin ang karunungan ng kahangalan. Wala rin inuuwing mabuti yan. From such enterprises, Solomon learned that it was also meaningless. It was also burdensome because wisdom brings sorrow. The more knowledge, the more grief. Kita nyo, yung wala kayong kamalay-malay sa ginagawa ng asawa nyo, masaya kayo. Nung umpisa nung nalaman nyo mga pinaggagawang himala, lulungkot na kayo. Kaya sabi, better by far you should forget and smile than that you should remember and be sad. Nakakalungkot lang yan, binubulat-lat mo lahat ang bulsa, tinitingnan mo lahat ang resibo, lungkot ang hinahanap mo niyan. Bihirang-bihirang saya ang nakita mo dahil nakita mong nakasulat ang mga initial mo doon sa papel. Naku, kung ano-anong makikita mong mga lihim-lihim. Bakit ka nagbubuklat ng mga mababantot ang mabubuklat mo?
Sabi ni Solomon, with much wisdom comes much sorrow. So do not try to know so much if you want to be happy. Subukan ninyo na meron kayong mga secret speaker sa lahat ng kwarto ng bahay nyo at nalalaman nyo sinasabi ng mga katulong nyo tungkol sa inyo, lulungkot kayo. Amo kayo sa kumpanya, nalalaman nyo sinasabi ng lahat ng empleyado nyo tungkol sa inyo, magpapakamatay kayo sa mga maririnig nyo. So bakit nyo gugustuhin malaman? So aalamin mo lang yung talagang directly makakatulong sa decision making mo. But do not try to know what people tell about you, what they say about you, what they think of you, dahil mas marami ang ikalulungkot kaysa ikasisiya. Ecclesiastes 2 verses 1 to 8. I thought in my heart, come now, I will test you with pleasure to find out what is good. But that also proved to be meaningless. Laughter, I said, is foolish. And what does pleasure accomplish? I tried cheering myself with wine and embracing folly, my mind still guiding me with wisdom. I wanted to see what was worthwhile for men to do under heaven during the few days of their lives. Sa inyo maiksi ang buhay, gusto kong malaman kung ano ba talagang dapat nagagawa bago ka mamatay. So sinubukan ko rin ang mga kahangalan, ang mga kalokohan sa buhay. Pero hindi ako lubos na nagpakahakal, sabi niya. My mind was still guiding me. Inaalam ko lang yan para malaman ko. Pero hindi ako talaga nagpakahangal-hangal. Sabi niya, wala rin katuturan. Iniba ko naman ang style ko. Verse 4, I undertook great projects. I built houses for myself and planted vineyards. I made gardens and parks and planted all kinds of fruit trees in them. I made reservoirs to water groves of flourishing trees. I bought male and female slaves and had other slaves who were born in my house. I also owned more herds and flocks than anyone in Jerusalem before me. I amassed silver and gold for myself and the treasure of kings and provinces. I acquired men and women singers and a harem as well, the delights of the heart of man. Sa niya, ginawa ko na lahat yan. I've seen them all, I've done them all. Sinubukan ko rin yung mga alak, sinubukan ko ang kasiyahan, sinubukan ko. To understand life, Solomon also tried pleasure, laughter, wine. He tried folly. He also did great projects, construction, agriculture, beautification, acquisition, the arts, music, musicians, lahat ng pwedeng hilingin sa buhay. Ecclesiastes 2, 9 to 11, anong nangyari sa kanya? I became greater by far than anyone in Jerusalem before me. In all this, wisdom stayed with me. I denied myself nothing my eyes desired. I refused my heart no pleasure. My heart took delight in all my work, and this was the reward for all my labor. Yet, when I surveyed all that my hands had done and what I had toiled to achieve, everything was meaningless. A chasing after the wind, nothing was gained under the sun. Sa inyo, tambak-tambak na mga ginto, mga pilak, inipon ko. Talaga namang legendary ang kayamanan ni Solomon kahit sa history. Hindi lang sa Bible, kahit sa secular history. Napakaraming kumukonsulta sa kanya. Napakarami niyang mga kayamanan. Lahat-lahat. At napakarami niyang asawa. Libo-libo. Sabi niya, lahat yan. Ako, sinasabi ko sa inyo, papunta pa lang talaga kayo. Pauwi na ako. At kahit anong gawin niyo, hindi niyo mararating ang narating ko. Sabi niya, Solomon went to the max in his quest, in his search. And he concluded that nothing changed in the world. Nothing changed inside of him. Everything was meaningless. Naalaman niya na kahit nag-agriculture siya, yung halaman na kinuha niya doon sa kabila, itinanim lang niya dito, wala naman talaga nadagdag na halaman sa planeta. Nagpagawa siya ng mga kanal, ng mga ipunan ng tubig, at nadalaw ko ang mga ibang ipunan ng tubig niyang si Solomon, sa outside of Jerusalem, ang lalaking mga parang pool, ipunan niya ng tubig para kahit summer, meron siyang pandilig. Pero sabi niya, wala naman ako naidagdag di isang patak na tubig dito sa planeta. Inilipat ko lang mula doon sa kabila, inilagay ko lang dito. At kung kayo mahilig mag-acquire, mga kapatid, ganun yun.
Ang hiling nyo sa halaman, binili nyo lang doon sa Bulacan Garden, inilipat nyo sa bahay nyo, nagkagastos pa kayo, wala naman talaga nadagdag na halaman sa planeta. Natuyo pa yung nagpunta sa inyo. Ang dami-dami yung mga ginto, nakuha nyo mula sa tindahan, napunta sa inyong cabinet, pero wala namang nadagdag na ginto sa planeta dahil yung tindahan, kinuha lang niya yun sa mga naggumawa nun, yung gumawa nun, kinuha lang yun sa mina. Wala naman talaga nadagdag, kapalipat-lipat lang. So mahilig ka magkolekta ng antik, ng aparador, ng mga elepante, kampana. Wala naman talaga nadadagdag dito sa buhay. Kaya sabi niya, there is nothing changed. Nothing changed in the world. So don't call it an accomplishment. Gumawa ka ng building pero kinuha mo lang yung mga bato-bato doon sa quarry, lumipat lang yung bato, lumipat lang yung semento, lumipat lang yung bakal, nagpunta lang doon. Wala ka naman talagang naidagdag. Sabi niya, kaya don't think of yourself as great. Sabi niya, I'm getting desperate. Ano pa kaya ang magpapasaya sa akin? So Ecclesiastes 2:12-16. Then I turned my thoughts to consider wisdom and also madness and folly. What more can the king's successor do than what has already been done? I saw that wisdom is better than folly, just as light is better than darkness. The wise man has eyes in his head, while the fool walks in the darkness. But I came to realize that the same fate overtakes them both. Then I thought in my heart, the fate of the fool will overtake me also. What then do I gain by being wise? I said in my heart. This too is meaningless. For the wise man, like the fool, will not be long remembered. In days to come, both will be forgotten. Like the fool, the wise man too must die. Sa niyan mo, talagang pinakaiba ng marunong at mangmang, pareho rin niyang mamamatay. Kumisa nga, mas mahaba pa yung buhay ng mangmang. So he further concluded that while it is better to be wise than foolish, wisdom is also meaningless, as both the wise and the foolish will die. Ano naging bunga sa kanya ng mga kabiguan na ito ng paghahanap? Ecclesiastes 2:17-23. So, I hated life, because the work that is done under the sun was grievous to me. All of it is meaningless, a chasing after the wind. I hated all the things I had toiled for under the sun, because I must leave them to the one who comes after me. And who knows whether he will be a wise man or a fool. Yet he will have control over all the work into which I have poured my effort and skill under the sun. This too is meaningless. So my heart began to despair over all my toilsome labor under the sun. For a man may do his work with wisdom, knowledge, and skill, and then he must live all he owns to someone who has not worked for it. This too is meaningless and a great misfortune. What does a man get for all the toil and anxious striving with which he labors under the sun? All his days, his work is pain and grief. Even at night, his mind does not rest. This too is meaningless. So what happened? Solomon hated hard work and achievement. Sabi niya, because you work so hard, but someone else will inherit, and someone else will benefit from the fruit of your labor. Hindi ba? Ang daming mga tao, lalo yung mga masisipag na generation, gagasgasin ang sarili, papatayin ang katawan sa trabaho para umunlad ang negosyo, o kaya ay lumaki ang bukid, o kaya ay lumaki ang ari-arian. At pagkatapos, pag umuunlad na yan, namumunga na ang mga puno, kumikita na ang mga puhunan, mamamatay ka na. Ang magpapasasa ngayon yung nagmana, yung next generation. Mabuti sana ng mabuti kung anak mo, mag-aasawa yung anak mo, di yung napakasawa niya ngayon, kaparte, hindi mo alam kilala tong taong ito. Hihigayan sa kama mo, baka titira sa bahay mo. At pag yung anak mo ay namatay bigla, aba, yung manugang mo nagmana ng minana ng anak mo mula sa'yo, hindi mo kaano-ano, napunta sa kanya lahat. Kung ang namatay ay yung asawa, namatay ka, yung asawa mo nagmana, nag-asawa siya uli, iyon ang napakasaya. At biglang namatay yung asawa mo, minana na ngayon ang asawa niya yung galing sa'yo, mag-aasawa siya uli ng iba. Sabi ni Solomon, ayoko na nga.
gagasgasin mo ang buhay mo, titipirin mo ang sarili mo, tipid ka ng tipid, tiis ka ng tiis para lang lumaki ng lumaki ang iniipon mo. Para kanino? Para sa iba. Sabi niya, isang malaking kahangalan. So Solomon hated hard work because somebody else will benefit from it. Someone who did not work for it, and probably that someone will be foolish. Probably somebody you don't even know. Magsisikap kang mabuti, palalakihin mong negosyo, halos hindi ka kumain ng masarap, halos hindi ka magbihis ng maganda, mapapalaki mong negosyo, ang mga anak mo ngayon lalaki na maluwag ang buhay, may pagmamahal sa iyo, kaya may malasakit pa sa ipinundar mo. Pero ang mga anak mo yung magkakaanak, yung mga apo mong di ka nakilala, picture na lang, ibebenta nila lahat yan. One generation puts it up, the second generation enjoys it, the third generation sells it. So hindi sinasabi ni Solomon na walang kahulugan na magpundar. Ang sinasabi niya, lugi ka kung puro pagpupundar at pagpupunyagi ang ginagawa mo, tas iba lang ang makikinabang. Dapat ilagay mo yan sa lugar. Kumikita ka, enjoyin mo. Huwag yung puro tipid ka, puro katipid. Bakit? Para lumaki ang ipapamana mo. Para lumaki ang ipapamana mo sa mapapangasawa ng asawa mo pag namatay ka na. Ikaw naman babae, ayaw mong gamitin ang magagandang plato, ayaw mong gamitin ang magandang kitchen, andun ka sa dirty kitchen, ayaw mong gamitin ang magandang komedor, para pag namatay ka at nag-asawa ulit ang asawa mo, siyang gumamit. Sabi ni Solomon, magpakatino kayo. Kasi hindi kayo mabubuhay forever. Sa maiksing buhay na ipinapahirap sa inyo ng Diyos, gawin niya lang ang tama, huwag ang sobra, para meron pa kayong panahon na ma-enjoy yung bunga ng inyong mga pinaghirapan. Ecclesiastes 2:24-26. A man can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in his work. For the first time, nakakita tayo ng tama na pwedeng gawin. A man can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in his work. This too, I see, is from the hand of God. At least hindi niya tinawag na meaningless. For without him, who can eat or find enjoyment? To the man who pleases him, God gives wisdom, knowledge, and happiness. But to the sinner, he gives the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. This too is meaningless, a chasing after the wind. So in view of the above, the only meaningful enterprise a man can engage in is to eat, to drink, and to work. And remember this, to enjoy your work. And to enjoy the fruit of your work, which is what you eat and drink. So maraming posibleng reading ito mga kapatid. Isa, work in order and only to be able to eat and drink. Magtrabaho ka para ka may kainin at inumin, at magtrabaho ka para sapat lang na may kainin at inumin. Huwag mo nang sobrahan dahil malulugi ka. Psalm 12:11, he who works his land will have abundant food. Sabi, but why work when you will not enjoy the fruit of your labor? So in essence, Solomon was saying, do not try to overachieve. Do not gather more than what you need. At kahit noon sa disyerto, ang mga Israelita ay pinapaulan na ng mana, kakainin nila ang utos, Exodus 16:4 and 16. Then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven for you. The people are to go out each day and gather enough food for that day. Each one is to gather as much as he needs. So, uulan ng pagkain, kukuha ka lang ng kailangan mo para sa araw na yon. Yung mga iba, sakim, kumuha sila ng higit sa kailangan nila. Ano nangyari? Nabulok ang kinuha nila. Kasi ang bilin lang, kunin mo lang yung kailangan mo. Pati ang Panginoong Jesus, anong sabi niya? Ganito ang dasal nyo. Give us this day our daily bread. Bakit mo sobrang papagurin ng sarili mo para yung kailangan mo 30 years from now ay ma-save mo na? Darating ang panahon na yun para kunin mo yung para doon. Pero yung sobra ka nang namatay sa pagod, ang dami mong naipon, mamamatay ka na nga. Hindi mo na ma-enjoy yung naipon mo. Sabi dapat proportionate lang yung effort, yung need. Pero siyempre, yung greed ng world is always, you want surplus, surplus, surplus. Alam nyo, hindi naman kulang ang pagkain sa mundo eh.
Hindi lang tama ang distribution. Hindi naman kulang ang wealth kahit ng Pilipinas. Ang dami lang taong may sobrang surplus. Wala lang natira doon sa iba. Yan ang problema ng daigdig, yung gusto niya lagi may surplus siya. Kung ang kukunin mo lang yung kakainin mo ngayon, may makakain yung iba. Kung sa mga kumpanya, ikaw yung namumuhunan, ikaw ang may-ari, o ikaw yung malaki ang sweldong manager, kung ang kukuhanin mo lang sweldo, yung talagang kailangan ng family nyo ngayong buwan na to, may matitira doon sa iba para kumita rin sila ng malaki-laki. Kaya nahihirapan ng tao kasi nag-aagawan. Hindi pinapakinggan ang inuutos. Kunin mo lang ang kailangan mo. Hindi mo kailangan iwan mo dyan. Merong may kailangan yan. Sapagkat bukas, sabi ni Lord, tomorrow will worry about itself. Nandun pa rin ang Diyos bukas. So do not try to overachieve so you will have time to enjoy life. Nakita niyo yung mga bata na lagi ang nanay gustong-gustong first honor yung anak niya para akyat siya na akyat na entablado? Hindi naman masama kung likas sa bata na napakatalino. Pero yung ibang pinipilit, they never become children anymore. They never enjoy their childhood. They are robbed of their childhood because the parents want them to overachieve. Kaya merong naging bata, naging teenager, pero hindi naranasan yon kasi laging achievement, achievement, achievement. Apa-aparador ang mga medalya, ang mga tropeo, pero walang muang sa buhay. And they weren't able to enjoy childhood, and they weren't able to enjoy their youth. So, do only what must be done so you do not have to worry about leaving your wealth to undeserving people. Because the first problem is how to have wealth, and the second problem is kung kanino yan ibibigay. Alam nyo ang tao, pag above 50, above 60 na, liban na lang talagang napakasakim, naghahanap na yan ng pamamanahan. So alam nyo na kung paano kayo papapel sa mga tiya-tiyan nyo, mga ganyan-ganyan. Naghahanap na yan, kanino ko kaya ipapamana ang mga koleksyon ko ng mga pustiso. Yan. Lagi kang nandyan, sa'yo mabibigay yan. Kasi, yan talaga ang susunod Pag pinahalagahan niya yon, kanina naman niya ibibigay ngayon, mamamatay na siya. Kasi wala na yung halaga pag may mga rayu-rayuma ka na, lumalabo na ang iyong mata, wala nang halaga yung mga kampana, mga elepante, mga kung ano-anong inipon mong mga palayok, wala nang halaga yan. So, ang tanong, ba't mo ngayon inubos yung youth mo na kaiipon yan? Kasi walang nagsabi sa'yo, kasi hindi mo binasa si Solomon. Sabi sa 1 Timothy 6:9, people who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. Huwag yung ambisyoning maging mayaman. Ang ambisyon ninyo to enjoy the day, to work for it and enjoy its fruit, and the following day you work and enjoy its fruit, at pag natiningnan mo, nagkadugtong-dugtong na pala ang haba na ng panahon, enjoy ka. Hindi yung wala kang ginawa kundi lamang sa kapwa para marami kang maiuwi, magdamot sa kapwa para hindi mabawasan yung nakasalansan mo, magkaila, magkunwaring walang-wala ka para hindi ka mautangan, tapos bigla ka rin namatay, wala rin. So ang mahalaga, enjoy food and drink. Napakabait ng Diyos, ano? Gusto niya tayo mag-enjoy and enjoy your work. If you don't enjoy your work, do the work you enjoy. But don't do something you don't enjoy. Because when you enjoy your work, then you don't have to work. It's play. Mga kapatid, sino man sa inyo, may trabaho ka ngayon, hindi nyo na-enjoy, gumawa kayo ng paraan na makawala dyan at makahanap kayo ng trabaho talaga ma-enjoy nyo. Kasi araw-araw sumpa. Tuwing gigising kayo, tapos papasok kayo sa hindi nyo gusto. Ang bigat-bigat ng paan nyo, lolis na naman. Umaga na naman. Isipin nyo ba, dapat nagpapasalamat ka umaga na naman, pero nagrereklamo ka dahil eto na naman. So, gumawa kayo ng paraan na makalaya. Kasi, inuutos sa atin ng Diyos, 6 days you shall labor. Can you imagine what tragedy it is if you work 6 days and not enjoy it? So, mga anak natin, pinapayagan dapat nating pag-aralan yung kurso nilang gusto, kung kakayanin din lang man natin. Magtrabaho ng gusto nila, hindi yung gusto natin para sa kanila. Kasi dapat sila nag-enjoy sa ginagawa nila. Dahil ang dami nating oras ang nauubos sa trabaho. 8 hours at least nasa trabaho ka. Pag hindi mo na-enjoy yon, sayang naman ang buhay mo. If you work for 60 years, 20 years yun, pag nabuhay kang 60 years, 20 years yung work mo.
Kasi 1/3 of your life, 8 hours eh. Lugi ka. Work is not only a means, it is also an end by itself. Ecclesiastes 5:18, it is good and proper for a man to eat and drink and to find satisfaction in his toilsome labor. Kaya masarap yung nag-enjoy ng ginagawa. So enjoy eating and drinking. Hindi yung sobrang katatrabaho, wala na kayong oras kumain. Hindi ka nabubuhay para maghanap buhay. Naghahanap buhay ka lang para mabuhay. So when you have earned enough, you must pause and enjoy it. Huwag kayong save ng save na after 20 years, makakapagbakasyon din tayo. Baka sa sementeryo na yung bakasyon na yon, imbes rest in peace, rest in pieces. Kailangan, bawat araw may bakasyon ka, mga 1 hour, 2 hours of enjoyment. Bawat linggo, meron kang isang araw ng enjoyment, yung pangiling. Bawat buwan, meron kang ilang araw ng bakasyon o ilang araw na enjoy ka. At bawat taon, meron kang ilang linggo o buwan na nagpapahinga. Huwag yung 20 years of solid work, tapos ibubuga mo lahat ang yung bakasyon at the end dahil yumamang ka na. Dahil hindi ka nakakatiyak na mabubuhay ka ng ganun kahaba eh. Everyday dapat meron kang trabaho, meron kang kain, meron kang iniinom, meron kang pahinga. All in one day. Because you don't know if you will live again another day. Hindi tayo dapat maging mayabang na saka na natin i-enjoyin. Parang tinitiyak natin mabubuhay nga tayo. So ang Panginoong Jesus, diyan siya napulaan ng maraming tao dahil siya ay laging kumakain. At laging nasa kainan. Luke 7:34, the Son of Man came eating and drinking, and you say he is a glutton and a drunkard. So, ganoon, sinasabi nyo, lasengko siya at matakaw. Kasi lagi siyang nakikitang kumakain. Yung masakaw at yung pangit na salita, yun yung judgment sa kanya ng iba. But what gave them the reason? Because he was always joining dinners. And when one enjoys the fruit of his honest labor, God is pleased. So pag kumakain ka dahil yun ay dapat mong magawin, dahil premyo yun ang yung pagsisikap, ikinatutuwayan ng Diyos, hindi siya nagagalit. Ang masama yung enjoy ka ng enjoy kasi hindi ka nagtatrabaho. And God is pleased with people who know how to enjoy His gift of work and His gift of food and drink. And remember, do not treat food like poison. Yung mga iba naman kasi sa inyo, nagpapapayat o nag-diet, pag hinainan mo naman sa naku, napahirap sa akin yan. Para mong akala mo, hinainan mo na lasot. Huwag yung pinipintasan ng pagkain. Masamang pinipintasan ng pagkain. Kahit, ay, wala namang kwenta ang pagkain to, walang lasa. Don't say it with your lips. Blessing ang pagkain. Yung nagpapapayat ka, hinainan ka ng masarap. Naku, ilayo mo sa akin yan. Baka nga lumayo sa inyo pagkain forever, kayong habol lang habol. Pagkain, nasan ka na? Huwag maarte. Ipagpasalamat ang pagkain dahil yan ay gift ng Diyos. Although ilagay sa lugar. Look, God's first assignment to man was work. Diba? Si Adan at si Eva, ano una sinabi niya? Alagaan niyo yung garden na yan. Work. At ang unang privilege na ibinigay ng Diyos sa tao, food. The first privilege given to man was food. Sabi niya, ito lahat, kainin niyo. So mahalaga sa Diyos yung work at food. Yun ang kauna-unahang inilagay niya na ginagawa ng tao, magtatrabaho at kakain. So yung pamilya, dapat may oras kayong kumakain, magkakasama, nagkukwentuhan, masaya. Hindi yung lagi nilang nag-aapura. No? Binibigyan natin ng panahon, kumakain tayo kasabay ng ating mga kaibigan, nakikipagkape ka o nakikipagtsa, kasabay ng yung mga kakilala. Put it in your schedule. No? Kasi yun ang pagpapasabi mo sa Diyos na, Lord, nagpapasalamat ako sa binigay niyo sa akin na pagkain, gana, at freedom. While I am enjoying this, I am worshiping you because I am doing this to praise you and to thank you because you're so nice and you're so good. So dapat nating alalahanin. Mahaba pa po ang Ecclesiastes. Nakakadalawang chapter pa lang tayo. But so far, we can make a few tentative conclusions. What is meaningful in life? First of all, let's start with what is not. What is not meaningful in life? Greatness is not meaningful. Grand projects, not meaningful. Monumental accomplishments, not meaningful. But simple and honest work that brings manageable and personal pleasures, they are meaningful.
At nakita niyo ang kabaitan ng Diyos, na ang tunay na meaningful, maliliit na bagay, para lahat ng tao, tulad mo, tulad ko, affordable sa atin yun. Hindi naman tayo lahat makakagawa ng monumento. Hindi tayo lahat mananalo ng mga acting awards. So, hindi yun ang ginawang meaningful. Kundi, uupo ka, kakain ka, nag-enjoy ka. Yun. Sabi niya, that is life. No? So, yung kayo mag-asawa, nakaupo sa balde, kumukuya-kuyakoy, umiinom ng 3-in-1 coffee, natatawa kayo, that is life. Huwag na kayo mag-isipan na nandun pa kayo sa kung mga 5-star na mga mahal, kung hindi nyo naman afford. Ang mahalaga, ganon din yun ang kape, yung 500 pisong kape at saka yung 3-in-1, kape din yun. No? Pareho lang yun. No? So, bihisan mo lang yung tasa mo, lagyan mo ng konting ganito, huwag mo namang iniinom sa latang bulok. Kahit dilis ang kinakain mo o mga kung ano-ano, kortehan mo naman ng konti ang kamatis, artihan mo para masaya. Celebrate life. No? May konti kang kama pero laging bagong almirol o ang bango-bango ng yung pangtakip pa dyan, kahit dalawa lang yun na palit ng palit, you enjoy it. Salamat sa Diyos. At salamat sinasabi ni Solomon, ang tunay na mahalaga ay kaya natin lahat ma-afford. To eat, to drink, to have fun, to live, to work. That is what is meaningful. Huwag kayong mag-iinggit doon sa mga malalaki masyado ang mga accomplishment. I like to end with a little story. I had a friend who has always been wealthy. Yung mga friend nila, mga family nila, may minana pa, mga negosyante, may yaman. And then, when I was going to Saudi Arabia in 1984, I did not know I wanted to go. I had a good thing to do. My life was all right. But I wanted to go. So, pinipigil ako ng mga kaibigan ko. Then, minsan, isang despedida, kinausap ako ng isa, sabi, bakit ka ba alis? Is it about money? Sabi ko, bakit? If it's money, ano ngayon? Sabi niya, nagkausap-usap kami ng mga friends natin that if it's about money, whatever you will get there will give you times 4. Just stay here in Manila because we like you here. After all, you do things for our companies, consultant ka naman namin, so we'll give you times 4. I was so flattered. I said, wow, my friends are outbuying me. No? I mean, they're outbidding my Arab friends. But sabi ko, salamat, but it's really not money. But thank you. But I really have to go. At alam nyo, the rest is history. Doon na born ang day by day. Bible study na naging day by day, na naging ganyan-ganyan. Kaya pala ako nagpunta doon sa Saudi Arabia na yon. Nung umuwi ako dito, 5 years later, sapagkat yung 5 years na yun na nandun ako sa Saudi Arabia, hindi kami nagkita. Uuwi ako dito, magbabakasyon, nasa Amerika siya, yung gano'n, hindi kami nagkikita. So nung nagkita kami, mga probably within the first 5 nights that I arrived, we had dinner. Sabi niya, alam mo, mula nung umalis ka, sinabi niya yung number, halimbawa, X number of millions richer. Diba sinabi niya, I am now 10 times richer than when you left. Sabi niya gano'n, ganito nangyari sa amin, ganito, gano'n. Ikaw, ano napundar mo? Sabi sa akin. Sabi ko, church lang naman, may reklamo. No? Dahil nagkaroon ng day-by-day system. But that was the thing. The thing was, sabi ko, okay, so dumami kayamanan mo sobra. Alam ko yung bahay nila, alam ko yung buhay nila. Sabi ko, pinalakihan na ba ni mamang ang kama mo? No? Kasi sa bahay ng mamang niya, yung kama niya, ang ganda-ganda, antik. Sabi niya, hindi, yun ang pinakamalaking available. O, di the same kama? Niya, dinagdagan mo na ba ang kotse mo? Sige, hindi, 2 kasya na, tsaka may company cars pa kami. Hindi ko naman pwede gamitin sabay-sabay kahit marami. Okay. Lumaki na ba ang kinakain mong steak ngayon? Hindi, binawasan ko pa nga dahil alam mo na, tumatanda na tayo. Sabi niya gano'n. Anong nadagdag sa buhay mo? Ang kinakain mo palang kanil, lumiit pa. Yung kama mo, the same. Ang kotse mo, hindi naman nadagdagan. Ano ngayon ang idinagdag sa buhay mo nung dagdag na kayamanan? Tapos hinahabol pa sila ng maraming gusto silang kidnapin. At sila ay hinihinga ng buwis kung saan-saan ang lahat ng uri ng gobyerno ng Pilipinas. Ang dami nila naging problema dahil sobra sila naging visible. Dumami ang problema, hindi naman dumami ang kinakain, hindi naman nilakihan yung kama. So what's the point in having more? Merong kailangan mo na minimum para ka magkaroon ng masayang buhay.
pero hindi mo kailangan abutin yung maximum dahil hindi yun naaabot kahit kailan. At more doesn't mean more. Pag meron ka na nung sapat para nabubuhay ka, nagagawa mo naman yung gusto mong gawin, pinag-iipunan mo yung ibang medyo malaki-laking gastusin, yun na yung buhay. Ngayon, kung bibigyan ka ni Lord ng maraming dagdag na hindi mo ibinebenta ang kaluluwa mo, hindi mo pinapatay ang katawan mo, hindi mo nananakawan ng oras ang pamilya mo, at hindi na kayo nagkikita, hindi ka nagiging ganid, edi bonus. Pero kung kailangan maging ganid ka, mawalan ka na ng oras sa pamilya, hindi ka na nagkaroon ng tunay na buhay, naging maramot ka na, what's the point? Sabi niya, that's meaningless. At in fact, sabi niya later, as the goods increase, so do those who consume them. Subukan ninyo, kung maliit ang kita nyo, nagkakasya. Kasi hindi kayo napapansin ng mga kamag-anak. Subukan yung lumaki. Mapapansin kayo na lahat ng kamag-anak, matutuntong kayo ng lahat ng yan. Ang ending nyo rin, wala. Madamot pa kayo, may nagtampo pa. Ang pinakamasarap sa buhay, yung may konti kang pera sa bulsa, nakakabili-bili ka, nakakakain-kain ka, pero hindi ka napapansin ng mga kidnapper. Wala ka sa listahan ng mga hold-upper, hindi ka napagkakamalang mayaman, malaya ka. Yun ang masaya. And everybody can have it. Subukan nyo, meron kayong mga suot ng lalaking mga kwintas, hawak-hawak nyo kayo pag may kasalubong kayo dahil mga baka kayo agawan. No? Natatakot ka. Because the problem with wealth is that many people like it. Magkakaproblema ka. So what is meaningful? By now, napag-isip na natin yan. Patuloy po natin pag-aaralan ng Ecclesiastes at nais nating matuto pa kay Solomon. Bagamat alam na naman natin yan, hindi naman bago. Pero sabi nga ng matatanda, ang paalala ay gamot sa taong nakalilimot. It's not important to be great. It's just important to have little fun with some people who matter to you. You don't need to be known by everybody. Nakita niyo mga artistang kilalang-kilala, nagsusuot ng malalaking salamin para wag makilala. Ha? Mahirap yan kilala. Akala niyo gusto niyo maging sikat? Yung pagiging sikat, hinahangad lang ng hindi sikat. Tingnan niyo yung mga sikat, laging nagtatago. At ang pera, tatandaan niyo, mahalaga lang sa walang pera. Pag may pera na kayo, may iba na naman kayong hinahanap. Hindi yan natatapos. So, simple and honest work brings manageable personal pleasures. This is a gift from God. Huwag niyong isumpa ang buhay niyo kung hindi kayo sikat at hindi kayo mayaman at hindi kayo kilala. Ang regalo ng Diyos sa inyo yung mga simpleng bagay para madaling maabot. Stick to what is really meaningful. Heavenly Father, we thank you sa mga paalala niyo sa amin. Salamat kung paminsan-minsan ay sobra sa pangangailangan namin ang binibigay niyo. At salamat kung mga panahon na parang kulang-kulang, natututo kami maging resourceful. Natututo kaming lumapit sa inyo at umasa sa inyo, at higit sa lahat, natututo kaming maramdaman ang nararamdaman ng maraming kapuspalad. Nawa, Panginoon, bawat kahirapan na pinapayagan yung maranasan namin, ang maging bunga sa amin ay isang pusong marunong umunawa sa mga naghihirap. At nawa, sa bawat biyayang ibinibigay nyo na lampas sa aming pangangailangan, matuto kaming lumingap din ng kapwa. Turo mo sa amin. Manahimik tayo sandali, mga kapatid, yumuko sa presensya ng Diyos at humingi ng personal lesson ngayong sa mensaheng ito. Surely, there is a personal application for each one of us. Be alone with God for a while and listen to His voice.
you.